sir. Good morning. Can you tell us about yourself? Good morning. So, I'm Isaiah Jericho Liga. I'm 20 years old. I graduated Bachelor of Science in Information Technology, magna cum laude sa STI Fundamental. So, my hobbies are music. Actually, I'm producing lo-fi beats. Nag-release ako sa Spotify, YouTube, Apple Music. You can look up my name, Yari po. So, ayun, I love reading din. Tapos, currently, yung book na binabasa ko ngayon is Mind Management, not Time Management by David Kadavsky. So, ayun, I'm a very curious person. I love to learn, gano'n. I love to solve problems. Sa Spotify, you po playlist. Opo. Why did you choose STI? Actually, I consider ibang schools rin since sa STI kasi ako nag-senior high. So, ang unang college na consider ko is CIIT. Sa may QC siya kasi focus talaga siya sa IT and CS. Yung STI po. Hindi, yung CIIT. So, yung main reason kung ba't ako nag-STI is yung scholarship nila. Since di ba meron siyang tawag na alumni scholarship from senior high to college. So, napakalaking help nun since 50% yun eh. So 50% siya. So nung time na yun, napakalaking help nun. And also, syempre si STI, meron din siyang tawag nito. STI is known for IT. So magaling din siya magturo ng IT and yung curriculum rin ni STI as IT is siya actually, maganda siya. Maganda yung mga subjects, maganda yung mga tinuturo. And yung mga profs rin na nagtuturo is they know the thing that they're teaching. What is your present career now, sir? Yung career ko ngayon is DevOps engineer. So, na-absorb kasi ako ng internship ako. So, nakakatawa siya since hindi pa ako graduate sa college nun. Pero, willing sila na i-hire ako. So, ginagawa ko opportunity kasi ngayon, nahirap din mag-apply talaga ng work after college. So, ang pinaka-main role ko as DevOps engineer is as a programmer talaga. So, nagko-code ako, ganon. Development and operations, nagme-maintain ng system. Then, syempre, as junior ako ng senior. So, ayun. While you were studying in college, what were your reason that motivated you to finish your studies? Ang main motivation ko is to help my family. Since, syempre ako din yung panganay, tapos 5 kami magkakapatid. So, ayun, as much as possible, gusto ko bumagay to help. And syempre, to pursue my career din. Kasi gusto ko yung career, gusto ko na yung course eh. Gusto ko na pagiging programmer, so ayun. Encourage you to choose your course in college? And do you think it builds you effectively with your target career in your future? First encouragement ko is since IT, hindi ko siya first choice. Ang gusto ko talaga course is civil engineering. Like yung tito sa mga pinsan ko. Pero yung senior high nga, nung na-enter na ako sa ICT, na in love ako sa programming, saka yun nga, since I'm a very curious person, I love to learn. Na-enjoy ko yung pag-solve ng problems, yung pag-code. Tapos ayun, it helps me to be a better an engineer sa work ko ngayon. Since yung senior high pa lang, I learned to love what my course is. So ayun, effective siya. How do you manage your time to be an academic achiever? May motto ako dyan nung senior high. So ang motto ko is time is expensive. So siguro nare-relate nyo na yung motto na time is gold, time is money. So actually na-influence lang siya doon, pero since time is expensive, time is like money, you don't waste it. So kung yung time na mo siya, natutunan mo siyang i-manage, you can turn it to your advantage. Pero in a perspective of student, ang ginagawa ko talaga nun is mahalaga yung pag-sasulat sa papel. Like first thing in the morning, pag na-list down mo na yung mga gagawin mo, it will help you to visualize or to organize your ideas para hindi ka nagka-cram. Kasi yung cramming talaga, nakakasira ng quality yun, nakakasira ng quality. So, ayun. And also, di ba may mga kayo, tawag ng account sa Teams, like Teams calendar, utilize nyo yun, like, i-plan ahead nyo na yung mga schedule nyo for the whole SEM, like, yung mga schedule nyo, yung classes nyo from Monday to Saturday. So, maganda yun kasi, nabasa ko rin sa book na 7 Habits by Stephen Covey. Sabi niya doon, begin with end in mind. So, ang ginagawa mo kasi doon, visualize mo na yung ending. So, ang maganda kasi doon, meron
may plano ka na sa utak mo, so ang kailangan mo na lang is i-execute siya. So nakakatulong siya sa time management yun as a student rin. Kasi, di ba, ang dami nating events, ang dami nating orgs. So makakatulong yun para, alam mo yun, prepared ka. Kahit sabihin mong hindi mo pa alam yung gagawin mo, at least nakalista na siya na, oops, sa ganito, Wednesday may gagawin ako, sa Tuesday, gano'n. So, ayun. Ano pong may mga experience na meron kayo during college po na nag-struggle kayo pero nag-motivate po sa career nyo ngayon? First of all, yung responsibilities. Since yun nga, nabanggit ko kanina na panganay ako, tas 5 kayo magkakapatid. Ang hirap niyang isipin since, syempre outside of school, meron ka pang iniisip. Kasi diba, minsan pag gawin may assignments ka, may gagawin ka. Pero pag uwi mo sa bahay, meron ka pang mga kapatid na kailangan mo i-cater kasi nga since kailangan sila. So, ayun. Tapos, tawag nun, imbes na, tawag nun, ma-drown ako dun sa problems, ginamit ko yun to boost my morale. So, ginawa ko siyang yun na motivation talaga na tawag nun, kahit stress ako, kahit kuya ko, ganun. Ang maganda kasi doon, I'm setting an example sa mga kapatid ko. Tapos, pangalawa, struggle ko talaga is procrastinate. Mahilig ako mag-procrastinate sa totoo lang. Pero, ayun nga, ang pinapayo ko rin sa mga kapatid ko, tas kayo, kasi nga yung mga first year kayo, iwasin niyo yung pag-procrastinate, saka yung term na, tawag nun, multitasking. Actually, sa work na yun, hindi applicable ang multitasking kasi ang akala mo, you're finishing multiple tasks, pero it turns out, yung quality na hindi siya maganda. So, it's best na you focus on one task, then finish it, then move to another. So, yun yung maganda talaga. So, ayun. How do you deal with pressure and stress situation? Ang una-una kong ginagawa is to pause. Kasi, pag stress ka, tapos maguli utak mo so you need to pause. You need to organize your thoughts. You need to organize yung mga gagawin mo kasi, pag stress ka, tapos ipipilit mo, you'll end up hurting yourself. Saka, may stress ka, lalo, yung ginagawa mo, hindi na siya magiging maganda, lalo na sa students. Di ba, pag magpapasa tayo ng projects, kailangan maganda kasi doon nakasalala yung grades natin. So, ang payo ko sa mga students, kapag, yun din ginawa ko ng college, is pag, stress ako, yung mga ganyang situations na nape-pressure, talaga pause and magpahinga, rest. Mahalaga yung rest kasi along the way, pag nag-work na kayo, ma-realize nyo yung rest, napakahalaga nun. Kaya yung mga students na actually, guilty pleasure natin yung magpuyat. Pero i-encourage ko kayo na kung kaya nyo tapusin as much as possible. Kung nasa school kayo, wala kayong ginagawa, then free time nyo. Kung kaya nyo na tapusin yung task, tapusin nyo na. Kasi ang sa pressure and stress din, ang unang tinitira niyan is yung health nyo. So, mahirap siya. So, ayun nga, pause, rest, tapos, tawag nun, ang coping mechanism ko talaga is, pag na-stress ako ngayon, nagre-rest ako, natutulog, nanonood ng series, gano'n. So, ayun. How did you cope with studying during the pandemic? Actually, mahirap yun. Nung first year kasi ako, di ba, nag-start ang pandemic 2020. So, nung nag-pandemic, nagkaroon ako ng anxiety kasi nga, tawag nun, lockdown lahat, tapos, like, 5 months ato or ilang months din tumigil yung klase. Kasi nga, hindi rin, alam ng school yung gagawin. So, ayun, ang ginawa ko na lang is naging positive ako. Like, ayun, every situation, kahit naka-lockdown, tinignan ko na lang siya as tawag ng opportunity na may something good na mangyayari or something best na mangyayari sa situation. Thank you. What is the most important you've learned in college? Ayun, meron akong note dito na ang maganda yung question kasi nga, applicable siya sa atin. So, ang nilagay ko dito is, no matter where you are, if you're willing to study, you will learn. So, applicable siya in the sense na since last 2-3 years, pandemic. So, syempre maraming mga students talaga kasi isa na ako doon na nahirapan sa setup ng tawag nito,
sa setup ng school, I mean, nasa bahay yung nasa bahay yung setup ng school since, di ba, nasanay tayo from grade school to senior high or high school na nasa school tayo. So, ang pinaka natutunan ko dun is yung passion or willingness mo to learn. So, kahit anong struggle mo, anong pinagdadaanan mo, kung gusto mo talagang matuto, kahit actually, mabagal yung internet mo, kung gusto mo matuto, you will find the ways. Kasi nga, di ba, alam mo yung sikat na phrase nila na pag gusto, may paraan, pag ayaw. Maraming dahilan, di ba? So, applicable yun sa ating mga students or sa inyo na students. Although, kahit ako naman nag-work, applicable pa rin yun. Yun yung pinaka-best take na nakuha ko, lalo na, and sa STI rin. Kasi si STI, tinuturo niya rin yan na maging maging adept ka, maging prepared ka in any situations, maging, courageous, malakas yung loob mo, na huwag kang panghihinaan ng loob, na ano man yung circumstances, always see to it na kaya mo siyang ma-conquer. Ayan. How did you manage to become mania cum laude? Tawag nun, nag-aral lang ako, joke lang. As a student, dapat, alam mo na yung, kapag student ka, dapat prepared ka na maging student. Kasi nga, since college, yung willingness to learn mo lagi. So, ako, ang goal ko lang kasi talaga makagraduate eh. Kasi ako, kahit ako, nagulat rin ako na naging mania ako. So, ayun, siguro, na lang din, yung simple principles lang na student, maging masipag ka, gano'n. Kasi wala namang tao na hindi matalino. Lahat, pag masipag ka, you can conquer anything. Talaga tataas yung grades mo, masipag ka mag-aral. So, walang secret eh. Walang secret ways, walang special abilities para maging Latin honor graduate or tumaas yung grade mo. Ang unang-una ko lang talagang sinasabi lang din naman sa atin ng mga prof natin is, maging masipag. And kung yung deadlines yun, mahalaga yun. Sa deadlines, since college, kapag deadline ganito, gawin mo siya 2 days before or 1 day before since helpful yun sa atin. Tapos, sa lahat ng activities or quizzes, projects, give mo yung best mo, give mo yung pinaka, ma-motivate ka na tapusin kasi para sa'yo din yun eh. Para sa'yo yun. Hindi lang ikaw yung mag-grip nun. Makakatulong ka rin sa family mo, sa ganyan. Tapos, ano pa ba? Ayun, tsaka maging prepared ka lang din as a college student. Since, iba na yung environment, dapat, yung sinabi ko kanina, learn to pause bago ka mag-move forward. Mo muna, i-analyze mo yung situation, maging ka rin, maging prudent, yun, i-analyze mo, wag kang padalos-dalos sa mga decisions mo. Dapat make sure yung mga decisions na gagawin mo is mag-benefit sa'yo. Tapos, ayun, lagi kong ginagawa nun, pag mag-decide ako, titignan ko yung different possibilities. Kasi helpful yan as a student. So, ayun. Thank you, sir, for accepting our interview. Thank you rin sa marami yung natutunan. Yeah.